Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Aabot na sa 55 milyong pisong halaga ng tulong ang naipaabot ng pamahalaan sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ito ang kinumpirma sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense. Mula dito, 61,000 ang naipamahaging family food packs at halos 2,000 naman ang non-food items. Halos 30,000 katao naman ang tinutulungan ng DSWD sa mga evacuation centers at 27,000 naman ang tinutulungan. Samantala, nasa 649,000 piso naman ang inilaang gamot at iba pang health commodity ng DOH. Mas pinaigting pa ng mga ahensya ang pagtutulungan upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayan na nasalanta ng Bagyong Christine. Sa Pangasinan, tumulong ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard upang agad maipatupad ang preemptive evacuation sa Sitio Punta. Habang sa Romblon naman, nag-deploy ng mga tauhan ng Coast Guard Substation Banton sa barangay Nabalay para mapadali ang clearing operations. Katuwang nila ang mga Bureau of Fire Protection, PNP, mga volunteers at iba pang tauhan ng LGU. Naitala ang landslide sa lugar dahil walang tigil na pag-ulan. Walang patid ang pagtulong ng Philippine Navy sa mga naapektuhan ng matinding pagbaha sa Camarines Sur. Gamit ang rubber boat at ilang military truck, sinuong ng mga tauhan ng Philippine Navy ang hanggang bewang na baha upang masiguro ang kaligtasan ng ilang residente. Pahirapan naman ang paglikas dahil sa lakas ng agos ng tubig. Patuloy na sinisiguro ng pamahalaan ang mabilis na paglikas sa mga binahang lugar sa probinsya. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, sikop ang usa ka individual human nga nakuhaan og gituang pinaugang dahon sa marijuana sa checkpoint sa kapulisan sa Task Force Davao sa Barangay Lasang, Davao City. Nahitabo kini natong Oktubre 22 ning tuiga na ilang dinakpan nga si alias Neil John, 30 anyos nga taga San Isidro, Davao Oriental. Nasakmit gikan sa dinakpan ang duha ka cellophane ug usa ka sako sa gituhang dahon sa marijuana nga gibadaman ang balor sa 90,000 pesos. Kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nakatakdang atubangon niini. Padayon nga ginahatagan og pagtagad sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 12 ang pagbatok sa malnutrisyon sa mga bata nga enrolled sa Child Development Centers o mas naila nga daycare centers. Kana pinaagi sa supplementary feeding program kung asa dunay ginahanyag nga mga sustansyadong pagkaon sa tanang mga child development centers sa Soc-Sargen Region. Ubos sa programa, dunay nakaandam nga mga pre-selected menu gikan sa nutritionist dietitian aron nga mahimong giya sa mga magtutudlo ug mga ginikanan nga magluto sa mong pagkaon. Kini nga programa kabahin sa Sustainable Development Goals sa Region 12 aron nga ma-address ang problema sa kagutom. Ilabi na sa mga bata nga mo'y sagad nga maapektuhan sa maong problema. Ana sa kapin 3,000 ka mga child development centers ang ana sa Region 12 ug mukabat sa kapin 97,000 ka mga estudyante ang nakapahimulos sa maong programa. Ang supplementary feeding program natin ay may layunin na i-improve ang nutritional status ng mga kabataan, especially particularly those who are enrolled in child development centers. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.